Chimista yung Franco kapag nagtuloy-tuloy eh. Yun nga, parang yun talaga yung kailangan nilang isipin dito. Tsaka, ano to eh, classic to eh. Kapag meron kang Francor, may suppress hero ka, dapat may burst. And dun Kailangan. papasok yung Bennett's Rage na meron itong isang Beatrix. So I think magiging mahirap and yet magiging magandang bakbakan ang pagpasok natin ng game number 2. Well, equip ang isang Beatrix eh. May snipe. Ang May daming pang kits, burst. no? Tapos meron pa silang pangsalubungan. Sabi mo kanina, i-enable lang talaga siya dito ng Frank or Novari or rather ng Eve. Tsaka siya mag-free-hit lang. Kahit sabihin natin may kahirapan mahuli ang isang Novaria. But remember, Burrito, dito na papasok yung pwede natin masabi yung katapangan din nila Zaida, nila James na makapanghuli kahit ng isang Novaria na laging nagtatago sa backlane. Abangan natin kung paano magpapakitang gilas ang buong kupunan ng RSG Mista. Kailangan nilang ma-extend itong series ito at mabigyan ng pagkakataon game number 3. Tignan natin kung magagawa ba nila yan kasi sa ngayon parang medyo nahihirapan na nga lang din ang side ng Archimista na makakita ng mga proper na matarget na nga lang din kasi may kahirapan na mahuli mga members ng Echo Proud nung unang laban. Yeah, ito na naman yung Wilderness Blessing plus the agility. Diba? Talaga mabilisan talaga pero bibilisan na rin nila ang pagbatay dito kay Dre Scofield at First Blood ay mapupunta sa mga Orcas. Magandang simula na naman ang pinapakita nila dito pero sabi natin kanina, hindi talaga gusto ng Echo Proud yung tahimik na simula. Gusto nila pa, Action boom! ka agad, no? Oo, pasabog agad. Kumbaga sa mga pelikula, nasa climax agad. Oo, simulan ka agad doon sa mga ganong klaseng suntukan. Pero trivia lang first time muli na ginamit ni Outplay itong Beatrix kasi pinakahuling ginamit niya doon week 1 pa eh. Oo, tagal na rin. Pero, Diba? kasi nasasagad siya sa draft. Oo, Nakikita ito naman na ata natin, ang panahon, sabi niya. Ito na. Ina-acknowledge. Tapos sabi niya, okay lang kasi papakita ko lang muli sa inyo Oo. kung paano ba ako nag-Beatrix. Kasi nung season 1, tanda naman natin yan, sabayan sila ni Shizu. Si Shizu din actually yung isa sa parang masasabi ko mainstay pagdating sa Beatrix pick. Oo. Pero eto, papasok na nga tayo Burrito on the first turtle fight kung saan nandito sa Sucre. Ray Scofield, pinapalabas na lang sa kulungan dito yung turtle. Oy, nahatak lamang niya doon sa Turtle Slayer. Pero hindi susuko si Saida. Sabi niya, sige, maghatakan tayo. Maagang Lord Dance, Turtle Dance para sa magkabilang jungler. Pero kasi apat na kagad para sa RSG Mista ang narito. Andun yung hook, hindi tumama. Pero si James, medyo mababa ang buhay, 40%. Pero ngayon papasok na with the penalty zone. Habang ang mga members of RSG Mista, isasamantala yung pagkakataon ng mapatay. Itong si Saida at Turtle ay mapupunta sa RSG Mista. Magandang simula for RSG Mista kasi napansin natin na this time around medyo ma-outplay nila ang side ng Echo Proud. Pero this time around, they need to refigure their wires eh. Kasi minsan, maganda na nga yung tunog, maganda na yung simula, pero pag naglo-loosen up sila, dun sila medyo nadadali. So, kailangan loud and clear yung mga maririnig ditong comms ng RSG Mista kung gusto nang ituloy yung great start na simulan na nila. Yeah, hindi lang yun Kung baga napag-uusapan natin about music, dapat may dynamics ka. Ayan. Alam mo kung kailan tataas yung boses mo, kailan bababa yung boses mo. And ito yung kailangang isaalang-alang ngayon ng RSG Mista. 'Di ba? Alam dapat nila kung kailan bibirit. Alam din nila kung kailan magdadahan-dahan. Depende sa timing, depende sa tempo. Huwag muna nila ibitaw lahat kasi lalo na ang Echo Proud, kahit mapa-early to late game, alam nilang i-conserve yung energy nila. And going back no Burrito, nandito na nga tayo, 4 members of Echo Proud nasa mid agad. Check agad. Ganda. Nung asal Echo doon. Yeah, gets mo yung ginagawa dito ng RSU Mista. Kaya pala sila kumuha ng Novaria. Kasi usually kapag ang Franco, naglalaro yan sa mga bushes eh. No? Pero dito sa may bandang ibaba, may hampasang nagaganap. To the rescue na rin ang kupunan ng RSU Mista. Andito na yung pagbawi ng kanilang kupunan at si Super MJ ay makakakuha rin ng isang kill. Andun si Saida, pasilip-silip lamang. Pero wala na siyang aabutang buhay na James. Kailangan mo na nila patunayan na RSG Mista ngayon, mayroon pa ring air of mysteriousness. Dahil sa mga pangyayari ng game number 1, gusto ko lang Echo talaga yun na mayagpag eh. We're checking out the early item builds at the Bleed of Heptasis early build for 1-6 habang papuntang BOD naman sa ngayon si Outplay. The first build BOD pa rin naman still a Beatrix but onto the trend sa goal difference naman natin, ang may kalamangan na may hawak dito is actually si Outplayed. Kasi so far, nasimot niya yung energy shield or energy plating na sa may bandang top lane. And pansinin din natin na ngayon sa may bandang baba,
gusto rin naman puhumunan lalo ng gusto dito ng Archimista. Gusto lang palakihin yung kapital na meron sila, Burrito. Yun na. Tsaka si James din hindi siya bumibitaw dito. Nakikipaghawakan lang muna doon sa turtle. Kasi alam niya nagpo-purple pa si Saida Kaya lang andun yung Acer Echo para makita sila ng defensive zone habang yung hook Nata. at kagat na nga rin. Andun yung combo mula sa kumula ng Echo. Sa likuran naman si Kurt Easy. Talagang siya ang pinupuruhan dito. Napa-flicker na rin si Santi Sucre. Pero turtle ay mapupunta sa kamay ng Echo Cloud. Oh, grabe. Nagulat ako dun sa atake ni Juansix Curtizi na napilita pa nga mag-flicker. As a recall will hit, pero di sa may bandang baba na dyan, yung suplex combo. Uy, makakatakas ba si Super MJ? Yes, sir. With a sliver of HP. Kaya lang si X-Nova nandito rin. Nandun na naman yung mga pokes. At masasabi natin na dahil nga sa early parts pa lang, inararamdaman talaga yung mga pagsabog. Damang-dama yung mga pagsabog ng Acer Recall dito. And this time around for Echo Pro, napansin natin yung take nila onto that second turtle sa laban na yon. Kurt Easy actually pinaka-vulnerable na part yan for an even na malalapitan ka ng turtle to Sans and all. Pero sabi niya, okay lang kasi i-take notice natin yung passive ni na maximize niya rin. Diba? And usually mapapansin talaga natin dito si Santi Sucre kasama ng gold or XP. Pero kahit nag-iisa siya dito, pinupuruan ng gusto ng Archimista. Aray ko po, grabe yung damage. Pero ito na yung pagbawi ng kupunan ng RSG Mista. Torn apart memory pero hindi sapat. Nagamit na rin yung decimation. Pero nakababad kasi siya sa Tortoise Busan. So may konting slow na na-create dito kay Saida at makakaalpas siya sa pinaplanong ng RSG Mista na nagpapatay sa kanya. At yun yung karaniwan nakikita natin mga superpower, umaapak sa baga. Ay, ganun ba yun? Oo, pero hindi sa kanya. Minsan bubog pa nga yung inaapakan, di ba? Pero hindi yun para kay Dre Scofield kasi ang may kapangyarihan nun ngayon si Zaida. At sa ngayon, totally maximize din yung Turtles Bussans. And aside from that, mapapansin din naman natin na main goal nila doon talaga papulahin yung buhay. Idalay si 1-6 na sa ngayon, halos mababasag na nga yung goal lane turret natin sa top this early into the game. Oo, nakipagpalit na rin kasi kagad ang Echo Alam nila na nakuha na yung energy shield, baba ka na kagad doon outplayed. Kaya lang hindi sapat yung oras para makipagpalitan itong si 1-6 at si Vayne or si Bane. Pero third turtle na ating game ay available. Ang gobernador ng Echo ang mangunguna rito. Paikot-ikot lamang si Saida. Dre Scofield ang magtatagumpay sa hatakan sa tug of war dito sa third turtle ng ating game. Habang si James may nagtatago sa may gilid. James dito nag-aantay lang ng German suplex niya. Pero bababa na si 6K. Yung buhay ng turtle ng ating game, Super MJ. Dito, gagayahin turtle Busan. Habang si 1-6 ang makakuha ng turtle ng ating game at mapapatay din si Vayne. At si 1-6 ay makakabawi din. Outplay ay makakuha rin ng isang kill. Dalawa laban sa isa. Para lamang ang Echo rito at mababasag din nila yung Torres sa gitna. Lumamang sila doon kahit nasabihin natin nakaagaw, nakakuha yung Archimista dito ng turtle. But imagine, that's the mid lane turret. One of the shortest lane here onto our map. Tapos, sobrang importante pa na nakuha ang kills dito na side ng Echo Proud to the point na here onto our instant retake, mapapansin naman natin yung discipline na meron sila Zaida. But what they fail to notice is si 1-6 lumadamage pa rin pala sa turtle. So their go here is kailangan makapatay tayo, push tayong wave, and control the wave as fast as we can or as long as we can. Kasi mapapansin natin, nakaangat yung mini wave sa may bottom side ngayon. They're putting so much pressure onto Archimista na napipilitan sila mag-divide and conquer here on the map. Yeah, makikita mo rin naman yung yung attempt dito ng RSG Mista. Talagang pinuruhan nila si Outplay, no. Laging dinadalawan, laging tinatambayan. Pero kasi nagkaroon ng equal sabi nating adjustment ang Echo rito. Sila naman ang dumalaw dun sa may top lane. At kung papansinin natin ngayon, naka-Fury Hammer. Kaya pala, nung early game, meron na kagad physical penetration doon sa damage si Outplay dahil sa Fury Hammer plus BOD. Yeah. Tapos naka-Malefic Roar pa siya. Talagang tuloy-tuloy ito. Sumobra ng niya. Sabi natin, Kosyo, sabi niya, kailangan ko ng physical pen. Kailangan ko ng pwede kong pang-answer ng alam din dito kay Vayne. Kukunat kasi. Oo, kukunat nito, haharap at haharap to. At di siya nagkamali doon. Predicted. And going back, no, ang Archimista naman ngayon na may pilitan dumepensa. Kahit nasabihin natin kanina, sumasabay nila sila in terms of e-fight. Ang ginawa ng Echo, iniba nila yung topic, iniba nila yung magiging trajectory ng laban na to. Kung kanina more anti-fights ngayon, hati-hatiin natin yung attention nila. Agawan ng turtle, agawan ng buff, tapos ito pa. Grabe na Bloody Hunter, makakatakas nga ba siya? Penalty zone, pero sa 99.9% lamang ng Germs.
tumama ito, Bane. May kita natin kung gaano din niya tinry abutin ang mga members ng Echo, pero masyado talagang malayo. Tinry kasi ni Rain doon na sterilize yung area. Oo. Kasi di ba, nandyan na agad yung echo eh. At parang virus, ang bilis kumalat doon. Bilis eh. Di ba? At ang bilis ngayon na umiikot around the map nung side ng Echo Proud to the point na ito na nga tayo sa unang turtle or unang lord rather, pero nandito na agad ang karamihan sa kanila at kailangan sumabay ng Archimista sa pagkakataon na ito. Ganda ng ginagawa din ni Dre Scofield dito. Hindi siya bumibitaw dun sa Lord. Alam nila na sobrang importante ito para sa kanila. And ex-Nova, yung mga pokes tuloy-tuloy lang eh. Wala namang panghil ang Echo. So alam nila na kaya nating daanin, pokes lamang, hahawakan ng Izada yan. Pero nandun yung penalty zone para kay Vayne. At lalayo muna sila, nabitawan na rin yung Bennett's Rage. Andun si Santi Sucre, sinusoak up lang yung mga damage. Pero marami ng mga skills ang nabitawan. Ex-Nova Bane at itong si 1-6 ay wala na pare-parehas ng mga ultimates. Pero si Zaida kumakapit. Ako, tingnan natin si James ha. Okay lang daw kay James at kay Zaida kasi that's 3 ultimates na ginamit nila Ginsanti Sucre. And aside from that, si Outplay, kahit sabihin natin na gamit agad yung Bennett's Rage, pero kasi yung damage siya kahit basic attacks eh. Sapat na eh, masakit na. Ngayon nga, more on yung Bennett's Rage or Bennett na baril yung ginagamit niya kung papansinin natin. Pero for RSG Vista ngayon, susugal na sila! Ganda ng penalty zone ngayon, babagsak isa-isa. James dito ay mamamatay. Same with Santi Sucre, yung Lord in a reset. Pagkakataon para sa RSG Mista. Ito na ata yung inaantay nila kanina pa. Tumama yung Renner's Apathy pero hindi na sapat yung damage eh. At ngayon, pipilisan na ng RSG Mista. Alam nila malapit lang si Zaida at magiging successful ang pagkuha ng unang turtle ating game. Rush Lord. Tapos, si Vayne, hindi napunta into Vayne yung kanyang efforts kasi hindi niya sinukuhan, hindi niya rin naman tinantanan. And next Nova from the back, giving damage. And nakita naman natin nasa Echo. 1-6 didn't miss any members from the side of Echo. From there on forward, Ray Scofield. Dahil wala na nga siya makaka-retry battle doon, they made sure and in-ensure na talaga nila that this time around, hindi na basta-basta maagaw to sa atin. Naku, nahook dito ang Bloody Hand. Nagamit na rin Bloody yung penalty zone pero hindi sapat yung damage. Kaya lang, nagwawala na si Dre. Tatakbo nga ba ang mga members ng Echo? Yes, kailangan nilang umatras. Alam nila na masakit yung threat ng ultimate pero nandun yung hook. At ang kupunan ng Echo ay magiging, sasabihin natin na aatras muna sila at pupuntahan yung unang lord ng ating game sa may bandang itaas. Pero opportunity para sa RSG Mista na pasagin yung gitna. At ngayon, hindi nilang basta-basta pumapantay yung Archimista. Humihigit pa sila. Like 6-5 kill score. And pagdating naman sa third destroy ngayon, umahabol na paunti-unti ang side ng Archimista. Napansin natin na maganda na yung mga Kosala onto Vayne as well as yung penalty zone. Mahatak man siya, okay lang. Yeah. Basta makapag-setup siya. Yun yung pinaka-main essence. Masakripisyo man siya, but as long as 1-6 Super MJ still alive, plus Dre Scofield with beautiful decimate plays, grabe. Doon nila na overturn pa unti-unti yung laban against the side of Echo Proud. Ngayon, unti-unti silang pumapalakpak at umaabante dito sa may bandang gitna. Pero, it's too early to celebrate, Burrito. Lalo na't mababa pa yung ating the timer, still fairly early pa. Itong ating laban at yung Echo Proud ngayon, kilala rin naman natin sila na sometimes they have their humps along the way, pero napapatag nila paunti-unti. Ngayon, ang problema or ang kailangan gawin ng Archimista is to continuously put a fronts and humps para yun yung magiging speed hump eh. Mapigilan yung mabilisan na abante sa kanila ng Echo Proud. Yun nga eh. Pero speaking of mabilisan kung sino ng gagawin dito ng Echo pero na-cancel kagad yung attempt nila. Penalty zone! Para kay Bane. At ngayon mapapaflicker siya pero saan ka pupunta? Sa ating Sucre dito ay makakahook. Ang si Alvin makakapatay din ng isa. Side with a kill. 3-man down para sa RSG Mista. At akala nila nakalamang na sila pero mabilis na pagpawi para sa mga Orca. Parang isang iglap lamang. Sa isang kisap mata, nabawi ulit ng Echo Proud. Ang kalamang at hindi lang yon ngayon kakatok pa sila sa inhibitor here. Under the top lane, kumpleto ang 5 miyembro. 5 member ng Echo Proud ngayon ang kakatok, Burrito. Grabe, talagang denied na dito ni Zaida. Ayaw niyang palapitin dito ang mga members ng RSG Mista. Aagawin yung Tortoise Puissance. At ngayon, aatras mo ng Echo. Successful ang pagkuha nila sa Torres sa may itaas.
at yung Lord naman ang kanila magiging punteriya. Parang kailan lang, di ba, ni-rush nila Dre Scofield Oo. yung Lord. Ngayon, sila naman yung gagawa nun, Burrito. Mabilisan lang, And oh. interesting na nakikita natin ngayon na Echo Proud, hindi nila masyado din well yung mga nangyaring ganun. Naku, two-man penalty zone para kay Bane. Habang si James naman ngayon ang naging punteriya. Decimation para kay Dre Scofield. Kinagat! Nesnata si Cortese pero nakagat. Santi Sucre lalayo na rin. Flicker na gamit niya pero mapapatay pa rin siya. Fane with a kill. At ang RSG Mista ay nakaahon. Walang exchange doon. That's 2 down for the side of Echo Proud. Walang napitas doon. 8-8 ang ating kill score. Nakuha man nila yung Lord, pero kita mo, halos naging patay na baraha. Mabilis na matutunaw. Nakaangat namin na rin ng Archie Mista sa may bandang baba. At papansin na natin, Burrito, ngayon, unti-unti na naka-close off yung gap. Compared to game number 1, mas maganda yung nagiging performance at takbo ng storya ngayon for RSG Mista. Yeah, sunod-sunod yung magagandang penalty zone dito ni Vayne. At saka yung ginagawa ni Xnova na i-check niya kagad yung mga damuhan na potentially na pwede pagtambayan dito ng Echo Proud. Sobrang na-check kagad nila pero speaking of pag-check, checkan na ata dito ni Bane. Same with All in. 1-6 at sakit na ng mga normal hits. Mula dito kay 1-6, store na court memory, pop yung emo. Pero doon sa may bandang gitna, hook na attempt mula dito kay Santi Sucre. Pero wala silang magiging bawi. Pop lang yung emo dito ni Saida. Pero magandang balita ito para sa Archie Mista. Medyo suspense yung nangyari doon kasi di ba, na Pop Immortality, meron pa nga sa recall. Lumiko tayo dito sa may bandang mid pero nakita natin ang minimap, nakaligtas pa rin naman doon si Zaida. Ngayon, there's another killable Navaria here, 008 pero si Dre Oh. Scofield nakulong doon. Akala niya makakaligtas siya gamit yung kanyang mortal coil. Pero sabi ni Santi Sucre, men, mali ka ng tinawid ang bakod, nakagat ka agad. No way! Highway! Highway. Diba? Ang Archimisa ngayon, dahil bawasan sila, kaya yatang i-push through hanggang sa base circle ng Echo Proud if ever man. Pero wala pang nahahatak as of now ang Santi Super Saida, Special. Pero sa bayan na yanga yata to. Real-world manipulation para lang pang zone. Pero ang sakit ng mga pokes dito kay ni X Nova. Atrasan muna ang kupunan ng Echo. Makikita mo yung respect nila eh. Makikita mo yung respeto nila against RSG Mista na any moment pwedeng magbaliktad ng flicker penalty zone na meron itong si Vayne. Kailangan talaga nilang i-acknowledge yung strength ngayon ng Archimista na anytime soon, kung sila nga nagawa nilang i-overturn yung events sa ganun kabilis, what more? For Archimista, nasa ngayon nga, hindi nila masyado mahawakan si Xnova. Kahit sabihin natin meron silang Franco, pero yung Franco, hindi ko makonekta masyado yung hook si Santi Sucre. So, pinaka-inaasahan nila is kagat. Sino bang lagi lang lumalapit? That's Vayne and Dre Scofield. But as of now, most of the damage na magagaling kay Super FJ 1-6, hindi pa rin naman nila masyado nakakontra. 1-6 has one death, but after that, hindi naman na siya masyado na-hold dito ng members ng Echo. Now, we're nearing the 4K lead for the Gold Network ng Echo Proud. At ngayon, parang wala silang balak na paisahin o palakihin pa yung lead na to. Pwede pang humabol ang RSG Mista dito. At saka makikita mo rin, ang taas ng clear wave ng lineup na ganito Pero sabi ng Echo, madali natin, bilisan Okay lang. natin ang pagkakataon na ito. Pero bitin lang yung Astral Echo. Hindi nila nakita kung saan nagtatago. Pero may idea sila na nasa gilid na yon kasi wala namang naispatan yung Astral Echo na yon. James at si Santi Ayun, Sucre. naman. Ayun, nakita na nila. Yung asa Leko, bitin. Antayin nyo yung asa Rico, leto na. Diba? Binato ng ngolin. Binato ng bato. Minsan ganun kami ng bata kami. Sa mga damungan, bato ka muna ng bato. Baka merong aso. Nagtatago. Pero, dito guys, ginagawa talaga ni Xnova yung best niya to prevent possible ganks and surprises from Echo Proud. Kita mo, another one. Will hit on to Santi Sucre. Ngayon, nai-interrupt paunti-unti, yung pinaplano sa kanila ng Echo, ngayon, sila naman yung puposisyon. Sabi ng Echo dito, kaysa nag-aantay tayo, habang nakikipagsayawan si Saida kay Dre, clear muna tayo ng minions para may magre-react talaga para sa RG Mista. Actually, dun sa top lane, not necessarily na kailangan nila i-clear yan kasi lamang yung technically, yung mga minion waves nila doon sa minion ng RG Mista. Kasi nga, mega na yan Exactly. Sa may itaas Ang plano lang talaga ng Echo dito, ay inaantay nila kung may tatawid. Kasi si Santi Sucre at si Saad magkasama May susugal ba dito sa Archimista? Kasi ito na yung conceal play Conceal. for Santi and James. Uy, sino ang kaagatin? Pero si Zaida ilalapit na. Tawag ni Nakuulain Zaida. na nila. Penalty Itong zone. si Dre Scofield. Nagamit ng penalty zone habang si Vayne versus 4. River manipulation para kay Kirk TC. Pop yung immortality. Si Zaida ay nanganganib din. Lalabas sa primal rat. At ngayon si Vayne
talagang matibay. Andun yung Lawson. James dito ay bumawi na rin. Nagamit na yung primary dot pero hindi pa Super tapos. MJ. Ang RNG Mista rito, nandun yung knock-up. Pero ang kupuna ng RNG Mista ang makakalamang dun. 2-man down. Plus yung posisyon ng Lord ay nasa kanila. Medyo nagkakaroon tayo ng deja vu dito. Burrito na nakikita naman natin. 2-man down yet again for Echo. Ngayon, RSG Misa will close off the lead. Pagdating sa kill score, 10-9. Makakakuha pa sila ng Lord. Wow! And this Lord is not just any other Lord na nakita natin. This time around, ito yung may skill. Ito, medyo may kakunatan na damage there. Lalo na't ngayon, most of the inhibitor na lang ng Echo Proud ang natitira. Looking at the instant replay, nagsimula yan, nung akala ng Echo Proud mapapatay nila si Vayne. Pero what they fail to notice, may immortality pa yan. Uy. Binitawan na ni Curtizy yung posisyon niya kasi he found out na si Zyda medyo nalalagay sa alangan and James thought that he could escape unscathed. But there's still the torn apart memory plus Super MJ's Ultra Grabe. Instinct play. Grabe, sinugal nilang lahat at nagtagumpay naman sila at worth it kasi bumalik yung kapital na tinaya nila. Tsaka even yung mirror manipulation kasi nagamit ni Curtizy against Vayne eh. And ang naging kabayaran lang nun is yung immortality. So ang daming nasunog na resources para sa Echo Proud. At talagang sinamantala ng RG Mist na ngayon. Ito na ang kanilang pagsugod. Hook mula dito kay Santi Sucre. Wala lang siyang aabutan doon. Pero look at that! Astral Recall, kalahati yung buhay ni Kurt. Yung Lord ay medyo malayo-layo pa. This is an 18-minute Lord. So kailangan nilang protektahan ito. Yung flow ng mga minions ay nakapabor pa rin para sa RG Mist at 2K gold lead na para sa kanila. Nag-aantay na lang ngayon ng Echo Proud. Kailan nga ba susubok dito ang Archivista? Kahit na meron silang gold lead here, hindi sila pwedeng basta-basta makampante. Sumugod yung Lord, nakabasag ng turret sa may bandang taas, pero hindi nila pwedeng hayaan na mabasag na lang basta-basta ang kanilang Aray. pinakabase. Pero ito kakatok, hindi ipipilit ng Archivista. Sumapat na sa kanila, yung makabutas, pinantayan lang nila yung ginawa sa kanila ng Echo. Yeah, pantay-pantay lang, no? At least, kahit paano nakita natin yung sagot din ng RSG at hawak naman na nila yung gold lead. So, ang plano nila ng RSG dito, antayin yung pagkakataon para doon sa next na Lord, which is 75 seconds pa naman. And ang ganda actually na ginagawa talaga ni Vayne dito, another penalty zone para sa kanya. And kailangan magkaroon ng solusyon or kailangan magkaroon ng sagot ng Echo para rito. Nakita rin natin kung paano mag-face check, bush check dito si Dre Scofield. Ramdam niya, may James na nagtatago dito. Predicted. Diba? At Oy! medyo nakakatakot nga lang yun, Burrito. Buti na lang no, na naka-flicker siya pero go signal yung para sa Echo. Alam May nila. idea sila na walang flicker itong si X-Nova pagka nagsimula na yung Lord Dance. Si X-Nova, pero medyo nanggigil siya doon. Umabante siya ng gusto. At sakto manan to na maorasan ng Echo, walang flicker to pag buhay ng Lord. That's the call. Ngayon, pwede natin siya puruan if ever man. Pero X-Nova, definitely learned this lesson. Ngayon, inaantay niya muna i-check ni Dre Scofield. Mauna ka muna, Ben. Medyo Ikaw delikado muna. ako ngayon. Hirap mahirap Tsaka sa ngayon wag lang kakalimutan ng RG Mista na itong si Santi Sucre walking win condition. Yung mga hooks niya at kailangan nilang mag-ingat sa mga posisyon na kanilang nilalatagan. At RSG Mista ngayon, alam natin na may idea na rin ng Echo Proud na baka nandun na sila at nakaposisyon na doon sa Lord. At si Zyda ay sisilip na nga rin lang. Alam na niya ang mangyayari dito Alam niya na kasi pinap na ni Magic Sentry. There's no one from the side of Archimista to be seen here sa kanilang jungle side. Alam nila, ang call dito ng Archimista, hold ka lang dyan, Dre Scofield, habang naghahanap kami ng mga proper position to go for the pre-hit. Pero hindi mangyari yun. Nauna si James, Curtizy, and Santi Sucre here at Ronel Bush habang dito si Vayne. Alalay lang ako kay Dre Scofield kayo bahala dyan. Yeah. Nakatago pa rin ang gusto si 1-6. They're not letting anyone from the side of Echo Proud spot him kung saan ba siya nagtatago. Full Even love, Super MJ, sobrang ingat nila. Yung dalawang mage natin dito, is still wala pang deaths That's Novaria and the Valentina here for Archimista. And so far, yung dalawang yun talaga yung nagdudulot din ng sobrang tinding sakit ng ulo against Echo Proud. So, at one part of the game, parang si James, gusto niya rin talaga mahuli yung dalawang yun. Pero sa Natin yung plano ng Echo clear lang sa gitna dito si James. And at the same time, nasa gilid lamang itong si Santi Sucre at si Outplayed.
Kumbaga siya yung nagiging bait eh. I-bait nyo lang ako men kapag nag-attempt sa akin, i-go natin or i-take down natin. Pero alam kasi ng Orange Mista eh. Kaya ang ginagawa ni X-Nova dito, bato lang ng bato ng Astral Recall sa kung saan sa ang mga pixel push or sa mga makakapal na damo. Dahil baka mamaya may mga nagtatagong mga engkanto sa paligid na Oo. kailangan na makita at mabasbasan. At kailangan minsan, bago ka pumunta dyan, tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Oo, kailangan tabi-tabi po. Kaya kita mo naman ngayon, tabi-tabi po ngayon, si Santi Sucre, siya kasi James, nag-aabang sila. Meron bang dadaan dito? Grabe. Eh, ganun din yung call ng Terisla ni Vayne, tsaka ni Super. Tingnan mo. Oo. Di ba? Ganun din halos yung call. Pero nung Grabe. na-witness ni James, parang wala, Sige, clear mo na ako. May outplay pa palang nakatago doon. Oh, ayun oh. Lamang yung minion wave sa top lane, pansinin natin. Pero nakakaramdam ang Archimista, parang meron nagtatago doon. Uy, bigo na nga kagad nila pero si Santi Sucre mapapa-flicker din. Buti na lang naispada ni Vayne na parang sabi niya, Kinataban. nag-astral echo na kami tapos wala pa kaming nakita. Siya na Nasaan naman kaya yung yun? nakaputob. Di ba kanina na game 1, sabi niya parang mabigat yung damong to. Oh, parang may something dito. Parang may something, sabi nga ni Auntie Yanara. At totoo ang chika, Ginora Boom Boom Bells nga nila yon. Pero ito, sino kayang unang Gogora Boom Boom Bells? Uy. Dahil yung Lord ngayon, medyo binabawasan. Pero I still feel na Lord bait pa rin to. Hindi pa to yung Oo. pinaka-ultimate Lord dance Baits yan, burrito. baits yan. Ayan na nga yung bait oh. Echo dito nag-conceal. Naghahanap sila ng proper target. Nagamit na rin yung Astral Echo. Si X-Nova dito tatawid. Naku po, makakagat siya na nandun. Yung Menace Rage habang si Zaida at ang buong kumuna ng Echo. Pilit Sabi nila. nila ilaban na natin sa bayang River Manipulation. Habang si Days Colby dito ay nanganganib din. Antonio G-Man penalty zone. Pero hindi sapat yung kunat mo, boy. Pop yung imo niya doon. At ngayon mapapa Wind of Nature. Mapapa Winter Truncheon rather. At si Bane ay mamamatay din. Ngayon unti-unti bumabagsak. Grabe si Ang James. kumuna ng RC Mista. 4-man down. Make it 5 pa nga ba? May TV na rin na ginagawa ang mga Orca at wipe out para sa kinilang kupunan. At habang lahat ng yun nangyari, naka-double kill pa on a single entry si James. Napilita siya umuwi. Ang call ngayon ng Echo, huwag na natin pansinin yung Lord. Oh, I repeat, no. huwag nyo nang pansinin. 26 minutes on the game. Mukhang kayang-kaya nang tapusin to ng Echo Proud Burrito. And this time around, pinapatunayan lang nila that they are still on the top. Oh no, Echo Proud! Umiikot-ikot lamang at isinisigaw ang kanilang chant. Echo Loud! Echo Echo Proud! Proud! At sila ang makakalinis ng serye na ito. That's going to be a 2